Bottom shape. Okay. Next, Draw sheet. And fold. okay. The fan fold. Dalawa. And then tuck it underneath the Rubber sheet. The Rubber sheet. okay. Then tuck na natin. Hindi nakanasaw yung rubber. Sige, okay lang yan. Nahihila naman natin siya. Okay, so sa kabila na tayo. Yes. Yes, we're done. Yay! Oh, Okay, our mag-start ng turn. hila dito sa baba, ha? Always dito sa head part. Hawakan niya to, tigain nyo, manggigilan nyo. Kunwari, inis na inis kayo. Okay. Tapos, hanapin nyo yung... Wala na. Labos mo na, Ivy. Lahin nyo, ha? Okay, susunod naman. Ay, sorry. I'm so sorry. Okay. So, ito, supposed to be dapat naka-square siya ng maayos. Tama? Saan nakalaylay? Dito, no? Yes. So, dito kayo dito. Okay. Okay, ayan. So, anong gusto niya? I-tuck nyo na. Hintayin na natin yung isa. Tak. Tuck nyo na. Ay, bahala. Pakituck nyo natin dyan. Ayan. Okay. Ayan. So, next, pag mag-iila kayo ng rubber sheet, draw sheet, always start from the center para maiwasan nyo yung wrinkle. Wow. Fine. Smooth ah. Kunin nyo muna sa gitna. Tapos sa side. Wow. So smooth. No wrinkles. Okay. Tapos sa gitna muna. Side. May mga technique pala dyan. Okay. Parang yung cake na nakapagod din siya. Okay. Next. Si pillow or top sheet. Kaya bahala. Si pillow, ang ruling natin away from The door. door or window. Okay. So, ganito ba? Hindi, syempre. Ganito muna. Ganyan. Okay. Next is the top sheet. By the way, sa unoccupied, we have two types, tama? Open tsaka close. No? Okay. Kahit alin mo na, sir, yung top sheet or pillow. Oo, wala na. Para ano lang siya, nakaabang na lang din. So, saan naman tayo susobra kapag Sa foot part. top sheet? Okay. Ayan, sige. Alisin mo na natin ito para makasagapan. Pakihila mo pa dyan, alam. Okay. If you notice, no, yung unoccupied natin, ang approach niya, half-half ng bed, tama? Yeah. Para hindi kayo mahirapan pag nag-transition kayo from unoccupied to occupied bed. Kasi you need to work by half-half muna. Okay? Sige. Ma'am, dyan ka lang. Okay. Kunin mo natin ito. Ano, Ivy? Ayan. Okay. Sige, laylay mo na yan. Punta ka sa kabila. Okay. Ayan, kunin natin. Ayan. Okay. Supposed to be, we need to make a toe plate, tama? Okay. Pero sa tingin ninyo, medyo maliit ba o less yung allowance ng top sheet natin? Medyo, no? Okay. So, pwede tayong gumawa ng compensation. Ang gagawin natin, itak muna natin to yung baba kasi pag Two-plit nag-complete agad. tayo, yung monitor natin, ang liit na lang. So, baka hindi siya kumapit. Okay? Magawin nyo ganito, oh. Okay. Ayan. Sige, ma'am, pakimonitor mo dyan. Ang top sheet ba, need to tuck or monitor lang? Miter Yun. Okay. Nakalaylay dito. So, dito kayo ilas tapat.
Hindi na siya ipapasok, ma'am. Ayaw nga. Ganyan na siya. So, yun lang ang technique ng mitering. Ang miter kasi, para hindi lang siya madaling ma-detach ang linen. No? Pero sa mga institution, ang ginagamit naman na nila, fitted sheet. Yeah. Yung may garter. May garter na, para less ang time ng pag-miter. Kasi, doesn't guarantee naman na maalis to eh. Paano kung malikot talaga yung patient mo? Galaw ng galaw. Okay, so ang gagawin natin, maggawa naman tayo ng toe. Sir, so mas safe palang mag-miter muna bago mag-toe plating? It depends, ma'am, sa ano din, sa laki ng haba. Nung top sheet. Okay? So, meron tayo open, tsaka close, tama? Yes. Okay. So, this is an example of close muna. Okay? Close siya all the way. Okay? Sige, alisin mo natin toe plate para ma-close siya all the way. Ayan. Let's say, sabihin sa'yo sa work mo, pakicheck mo nga yung room 301. So, pagkatok mo, pagpasok mo, nakita mo ganito yung bed. Ano ibig sabihin nun? Ready for bed. Oh, Ready for occupancy. Unoccupied bed. Okay, closed. Ready for occupancy. 2 months advance, 2 months deposit. Parang inassume mo na ng tagal ng pasyente mo din, di ba? At least naka 4 months ka magbabantay, di ba? 4 na buwan kang may sure na trabaho. Okay, let's say, pagpunta naman, sabihin mo, pagpasok mo, okay, ma'am, pakikuha mo. Okay, fold natin hanggang katapat ng draw sheet. So, ito yung isang example ng open bed making. Pagpasok mo, nakita mo ganito yung bed, ano ibig sabihin? Occupied. Okay. Unoccupied, open. Pero it means yung patient, there's someone occupying yung bed. Umalis lang. Okay. Either doctor's appointment, may procedure na ginawa, may check-up, iba na masyal, pinasyal ng caregiver. Okay, so isa pa. All the way down. Okay? Kasi kung ilalabas mo lang, ang pangit niya kasi kung pag yung nag-open ka, tapos kita mo tong onting draw sheet. Ang pangit sa mata eh. Okay? Might as well, open mo siya all the way down. Okay? May isa pang variation. Saan ang door natin? Dito. Let's say, dito papasok si patient. Okay? Triangular siya. Okay? Pakidala mo to dun sa... Okay, so para ang mangyari sa patient mo, easy access siya dito sa site na to. Papasok na lang siya. Kukunin mo na lang to, then pwede na siya magkumot. Okay. Bottle feeding mo na si patient mo. Ay, hindi pala. Tanda pala yun. Okay? Ayan. So, ganun lang mag-bed making. Okay? Pero yung the usual na script ha, abang nagpe-perform kayo sa assessment kasi, you need to speak. Okay, pero hindi naman lahat ng gagawin mo sasabihin mo. Yung mga ano lang naman, important or critical aspects lang ng skill na yun. Okay? Tulad ng miter, top, pull the top, flap, make a fan, fold, yun lang. Okay, then go to the other side of the bed, di ba? Pull the linens, ganun lang. Wala nang kailangan na lahat na sasabihin mo. Kasi baka maubusan ka rin ng sasabihin. Yun na mahirap. Diba? Wala ka na maubusan ka ng English. Eh, ang hirap pa naman mag-translate sa Tagalog ng mga terms. Tama? Ayan. Yes. Sige. Pero may question, doon pa sa ano, one-on-one yung assessor. Pero kasi what we heard, sabi niya parang magkakasabay apat and then one assessor is moving around. So, Kasi who are we talking to when if there are assessors na, it depends kasi man, minsan pag marami silang time, o kaya depende sa diskarte nila, minsan isa-isa, pero think of it as kung lahat ng skills, i-perform isa-isa, i-check